Christ. Our topic for tonight, sick is from God and devil. Devil not action to give the sick for no authorize of God, because of devil give the sick, grant the power of God, give the power of God. Ang devil ng sakit, makapagbibigay ng sakit, kung wala rin pong binigay ang Diyos na power sa kanya at saka authorize. Ayun, kaya lang siya nakapagbibigay ng sakit yung demonyo, pagka meron, dahil binigyan siya ng power ng Diyos at saka ng authorize. Ganun po. Pero hindi po siya pwedeng umaksyon pagka wala pong authorized ng Diyos. O kaya po nagkakapagbigay ng sakit yung devil. Ayun po. Kaya yan ang ating paksa, no? Na ang sakit na nanggagaling sa Diyos. Para makilala niyo po yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung gaano siya kapangyarihan. Gaya naman ng Panginoong Hesus, pinakilala niyo yung mga magawa ng Ama, no? O na nakapagpapagaling siya ng mga sakit. Kaya para makilala niyo po yung Diyos na makapangyarihan. Kaya yun po yung ating topic, yun po yung ating paksa. Para malaman nyo na hindi... Kasi yung ginagawa ng Panginoong Yesus, makapagpagaling ng mga lumpo, makapagdilat ng mga sakit, mga bumbuhay ng patay, hindi po kayang gawin ng tao yun. Diyos lang po gumagawa nun. Basta hindi po kayang gawin ng tao, Diyos po ang gumagawa nun. Si Satanas nga, di ba? Hindi niya rin magagawa yun, kundi sa pamamagitan ng Diyos. Kasi binigyan lang siya ng power ng Diyos, kaya siya nakakapagbigay ng sakit si Satanas, di ba? O binigay lang din siya ng power. Ito, kaya yan yung topic natin, yung sakit. Pero pinagagaling ng Panginoong Yesus yung mga sakit. Kailangan, ang sugo kasi kailangan ipakilala mo yung kapangyarihan ng Diyos pakilala mo sa madla para maraming sumampalataya po sa Diyos. Ganun po. Para marami pong sumampalataya sa Diyos, ipinakikilala ng sugo yung gawa ng Diyos. Maraming maniwala sa Kanya. Ganun. Para maraming manampalataya sa Panginoong Diyos. Gaya ng Panginoong Hesus, di ba? Pinakilala niyo yung Ama sa pamamagitan ng ganyang mga gawa. Ganun yung kapangyarihan ng Ama, ng Diyos. Isa lang naman ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang Ama para maraming sumampalataya sa Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kaya pinakikilala mo yung power ng God, kung gaano siya kadakila, para maraming sumama sa kanyang makasalanan. Gaya ng Panginoong Hesus, di ba? Pinakilala niyo yung gawa ng Diyos. Para maraming maniwala sa Diyos, makilala yung kapangyarihan niya. Kaya sinabi niya nga kay Paraon, ginawa kitang hari para sa pamagitan mo, maitanyag ko ang aking kapangyarihan. Di ba? Sabi niya sa banal na kasulatan. Para maraming maniwala sa Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan, kaya pinakikilala mo yung gawa ng Diyos, di ba? Sinasaysay mo yung mga gawa niya. Gaya ni Haring David, sinaysay niya yung mga gawa ng Diyos, di ba? Ganun yung sugo, sinasaysay mo yung makapangyarihan ng mag-ama para maraming maniwala, sumampalataya sa Kanya. Ating Panginoong Hesus, di ba, lumakad sa tubig. Nagpagaling ng mga sakit. Kailangan isasaysay mo. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa mga awit, pinakilala ni David yung mga gawa ng Diyos kaya maraming nananampalataya sa Diyos. Di ba? Pero yung sakit nanggagaling po yan sa devil at saka sa Diyos.
Pero hindi naman makakapagbigay ng sakit yung devil kung hindi rin siya binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. O, binigyan lang din siya kasi ng kapangyarihan ng Diyos eh. Kaya siya nakapagbibigay ng sakit. O, saka may authorized siya, di ba? May authorized siya sa Diyos para makapagbigay siya ng sakit. Gaya ng ginawa niya kay Job, di ba? Kung ano-anong sakit binigay kay Job, di ba? Para subukin niyo. May power lang siya. Pero binigay lang siya ng power ng Diyos. Ito, kailangan sasaysayin mo yung mga kapangyarihan ng Diyos kung talagang sugo ka ng Diyos. Ba dyan isinasaysa yung sugo nila di ba? Yung sugo nila, pinaglalandakan nilang ituro no? Yun daw yung sugo nila, yung inaaral nila palagi di ba? Ito ang sugo, di ba? Ay magawa ng sugo, sabi nila, no? Ay yung pangangaral ng sugo, di ba? Kaya dumadami daw yung kanilang mga church na antichrist Dahil sa pangangaral ng sugo, di ba? Yan yung pinalalandakan ng mga ibang mangangaral, no? Hindi nila alam, pintuan pala ng kapahamakan yun. Sabi nga ng Panginoong Yesus, malapad ang daan ng kapahamakan, marami nagsisipasok doon. Ngunit makitid ang pintuan, makitid ang daan, patungo sa buhay. O marami nagsisipasok doon sa daan ng kapahamakan, no? Kaya kung pakilala nila yung kailan sugo, o ay magawa ng sugo, pakangaral ng sugo, ganun, di ba? Dapat ang isa-isay mo, no, ikwento mo, yung mga gawa ng Diyos, kung talagang sugo ka ng Diyos. Hindi yung sugo mo, yung sugo nila, pinalandakan nila ipakilala, no? Ang sugo sa huling araw, okay, pinalandakan nila. Dapat palandakan mo yung mga gawa ng Diyos, yung mga gawa ng Panginoon na mag-amang Diyos, hindi yung sugo mo. Di ba? Ganun po. Gaya ng ginawa ni David, isinaysay niya yung mga kapangyarihan ng Diyos. O, di ba? Gaya rin ng Panginoong Jesus, sinumulat niya yung gawa ng Diyos. Ito sabi ni Haring David dito. Sa may 44:1, narinig namin ng aming mga pakinig, O Diyos. Isinaysay sa amin ng aming mga magulang kung anong gawa ang iyong ginawa sa kanilang mga kaarawan ng una. Isinaysay ni David yung mga ginawa ng Diyos. Ganun po yun, yung tunay na sugo. Isinasaysay yung mga gawa ng Panginoong Yesus na mag-ama. Hindi isasaysay mo, no? Yung sugo mo, pinalandakan mo, ulit sugo. Yung gawa ng sugo, pangangaral ng sugo, di ba? Meron ganun pinalandakan nila yung sugo nila, inaaral yung sugo nila. Sugo sa uling araw daw yun. Mali naman ang aral. Ganun, dapat isinasaysay mo yung mga gawa ng Diyos, hindi yung gawa ng sugo ng diablo. Mali po yun. Yung sasaysawin mo yung magawa ng Diyos, hindi yung gawa ng sugo mo. Ito, basahin ko sa inyo muli, no? Kasi ikwento lahat ni Haring David yung gawa ng Diyos, ng Panginoong Yesus, di ba? Dito, sabi rito, basahin ko sa inyo muli rito. Dito sa mga awit, 44:1. Narinig namin ang aming mga pakinig, O Diyos. Isinaysay sa amin ng aming mga magulang kung anong gawa ang iyong ginawa sa kanilang mga kaarawan ng una. Sinaysay ni David yung ginawa ng Diyos, di ba? Mababasa nyo lahat dito sa mga awit yun, Yung para makahingkayat po yung mga makasalanan, sumama sa Diyos. Ito po sabi rin sa may mga awit, 25:8. Mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Saysayhin mo yung gawa ng Diyos para yung makasalanan, mahingkayat mo sa Diyos, sumampalataya. Hindi yung sasaysayin mo, yung gawa ng sugo mo. Sugo ng diablo. Saysayin mo yung gawa ng Diyos para maraming mahingkayat sa Kanya. Hindi yung sugo mo. Ganun po yun. Dapat sinasaysay yung mga gawa ng Diyos. Ikinikwento, hindi yung sugo mo, sasaysayin mo. Paano mo mahingkayat yung tao, yung sugo mo,
yung sugo niya, yung sinasaysay niya, kinikwento nyo. Dapat yung gawa ng Diyos para marami mahingkayat ng mga tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa 51:12-13. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at halayan ako ng kusang espiritu. Kung magkagayon, ituturo ko sa mga manalangsang ang iyong mga lakad at ang makasalanan ay may kayat sa iyo. O yun, para may kayat yung mga makasalanan at, di ba? Say may gawa ng Diyos. Gaya sinabi ni David, di ba? O, di ba? Ituturo ko sa makasalanan ng inyong daan. O, sabi rito sa 25 ng mga awit 8. Mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. O yun, para may kahit may makasalanan sa daan ng Diyos. Hindi sinasaysay mo yung sugo mong bulaan sa huling araw. O yun, hindi po yun. Ito dapat ang ituro. Isaysay mo yung magawa ng Diyos para maraming sumampalataya sa Diyos. Ito, basahin ko sa inyo rito, no? Sa mga awit, 51:12-13. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. At talalayan ako ng kusang espiritu. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga makasalanan ang iyong mga lakad. At ang makasalanan ay mahingkayat sa iyo. Ayun, no? Para mahingkayat yung mga tao. Turuan mo sa daan ng Diyos. Isaysay mo yung ginawa ng Diyos, hindi yung gawa ng sugo mo. Dahil daw sa pangangaral ng sugo, sabi ng ganun. Ayun, dapat sinasaysay mo yung mga gawa ng Diyos, di ba? O yun. Gaya naman ng Panginoong Yesus, no? O, ipinakilala niyo yung gawa ng Ama. O, sabi rito sa banal na kasulatan, no? O, sinaysay niya, di ba? O, pinakilala niyo yung gawa ng Ama, o. Ito po sa 1:5. Ito po sa 1:5, 20:21, saka 36. Ito sabi ng banal na kasulatan. 25. Ito po sa 1:5, 20:21. Sapagkat sinisinta ng Ama ang anak at sa kanya ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa at talong dakilang mga gawa kaysa mga ito ang sa kanya ipakikita niya upang kayo magsipanggilalas. Sapagkat kung paano binabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ang anak ng anak ang kanyang ibigin. O yun, sinasaysay mo yung kapangyarihan ng Diyos kung gaano siya kadakila kung sugo ka. Ayun, mga nagpapagaling ang Diyos ng sakit, bumubuhay ng patay, di ba? Ang Panginoong Yesus. Ito patuloy ko po rito sa 36. Tatapat, ang aking mga patatao ay lalong dakila kaysa kay Juan. Sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin ang mga gayon ang gawa na aking ginagawa. At nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. O yun, nagpapakilala yung Panginoong Yesus na sinugo siya sa kanyang mga kapangyarihang gawa. O, di ba? Nagpagaling siya ng mga sakit. Binuhay yung patay. O, binuhay, marami siyang pinagaling, pinadilat yung mata, di ba? Ng bulag. O, yun. Sinasaysay mo yung mga gawa ng Diyos. Bumubuhay siya ng mga, papagaling siya ng sakit. Yun po yung tunay na mga ngaral ng Diyos. Isinasaysay siya yung mga gawa ng mag-ama. Para marami may kayat na makasalanan. Ganun po. Tasaysay mo, sugo mo, bulaan. Ito po sa tamay 17:20, 5:26. Ito po sabi, O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At kinikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipakikilala ko. O yun, pinakikilala ng Panginoong Yesus yung Ama, yung kanyang gawa, o yung kapangyarihan ng Ama. Ganun po yung tunay na sugo. Yung pinakikilala yung mga gawa ng Diyos, gawa ng Panginoong Yesus.
Ganun po yung tunay na sugo. Hindi yung pinakikilala mo, yung sugo mo. Di ba? Merong ganyang aral eh. Yung sugo nila pinaglalandakan nila eh. Yung gawa ng kasan. Dahil pangangaral ng sugo. Bakit nakapagbangon ba ng patay yung sugo nyo? Nakapagdilat ba ng mata? Lumakad ba siya sa tubig? Di ba? Hindi naman. Ang Panginoong Yesus lahat ginawa yung lahat ng kapangyarihang gawa, no? Kasi nga, yun yung hindi ginagawa ng tao, Diyos po ang gumawa nun. Ganun po yun. Basta't hindi magawa ng tao, Diyos po ang gumawa. Ganun po. Eh, hindi naman kaya ng sugo nila, eh, no? Na makapagpadilat ng mga, bulag, o ganun. Ayun, pinakikilala mo yung gawa ng Diyos, sabi ng Panginoong Yesus dito, no? Kaya malalaman mo, yung mga tunay na sugo, sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 1. Para ihayag mo yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang mga gawa. Ito po sabi ng Panginoong Yesus. Dito po sa 1, maybe 1 ng 1. At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Upang siya ipanganak na bulag. Ayun, pinakanak kasi yung bulag yung tao. No? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito nagkasala ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos, para mahayag ang gawa ng Diyos sa kanya. Di ba pinadilat niya yung mata ng bulag? Para makilala yung kapangyarihan ng Ama na kaya niyang magpagaling ng sakit, o kaya niyang yung bumuhay ng patay, ganon. So yun, para mahayag yung kapangyarihan ng Diyos. Ipakikilala mo yung mga gawa ng Diyos. Pero ang Diyos ang nagbibigay talaga ng sakit, no? Ang Diyos talaga nagbibigay ng sakit. Hindi po si Satanas, hindi po talaga totally si Satanas. Si Satanas kasi kaya nakapagbibigay ng sakit, binigyan lang ng kapangyarihan ng Diyos yon, kaya nakagagawa siya ng mga himala, maabuso siya. Binigyan lang siya ng kapangyarihan ng Ama, kaya siya nakapagbibigay ng sakit. Pero may authority siya sa Diyos. Pero yung kapangyarihan niya, wala pong sinabi sa Diyos yun. Ganun po, kaya siya nakakapagbibigay ng sakit. Gaya kay Job, di ba? Binigyan niya ng maraming sakit. Nakakapagbigay ng sakit si Satanas, pero totally, ang sakit, nanggagaling po yan sa Diyos, hindi po sa Diablo. May authority lang siya na makapagbigay ng sakit. Binigyan lang siya ng kapangyarihan ng Diyos. Gaya dito sa 19:8 ng 1. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 1:19:8. Kasi yung kapangyarihan ng kadiliman ng umiral dito nung pinako ang Panginoong Yesus sa krus. Sabi ng Panginoong Yesus dun kay Pilato, hindi siya magkakaroon ng kapangyarihan malibang ipagkaloob siya sa kanya ng Diyos, ng Ama, sabi rito. Ito po sa 1:19:8, tapos patuloy. Pagkarinig nga ni Pilato ng salitang ito, ay lalong sinidlan siya ng takot. At siya ay muling pumasok sa pretoryo at sinabi kay Jesus, taga saan ka? Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, sa akin ay hindi ka nagsasalita. Hindi mo ba nalalaman na ako'y may kapangyarihan sa iyo na magpawala, na may kapangyarihan sa iyo magpapako sa krus? Sumagot si Jesus sa kanya anumang kapangyarihan na hindi ka magkakaroon laban sa akin. Malibang ito ibigay sa iyo mula sa itaas. Binigyan lang siya ng kapangyarihan ng Diyos, kaya siya nakakagawa ng gano'n. Ito si Pilato, at saka si Satanas. Binigyan lang siya ng kapangyarihan ng Diyos, kaya siya nakakagawa ng gano'n. May authority siya. Di ba?
O gaya ng Panginoong Yesus, di ba? Yung pinanganak siya ng Ama, pero binagaling ng Ama na ang buong kapuspusan manan sa Kanya, ang pagka-Diyos, ganun. Gaya ng Panginoong Yesus, binigay lang yung kapangyarihan niya kasi galing din sa Ama yun eh. Pero ginawa ng Ama na ang kanyang anak maging katulad niyang Diyos. Sabi sa banal na kasulatan, di ba? Binagaling ng Ama na ang kanyang kapuspusan ay manahan sa Kanya, sapagkat sa Kanya nanahan ang buong kapuspusan ng Diyos sa kayagan, ayon sa laman, di ba? Sabi sa Kolosas. O ganoon, gaya to si Pilato, o hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan, malibang ipagkaloob sa iyo ng sa itaas, di ba? Sabi kay Pilato. O ganoon din si Satanas, nakagawa lang din yun ng kapangyarihan sa mga sakit dahil sa Diyos din. Kasi yung mga anghel, inuutusan lang din ng Diyos yan para makagawa ng sakit. Pero hindi totally ng Diyos ang gumagawa, no? Pero yung kapangyarihan nila, inutusan yung mga anghel, ganun. Ito sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyong muli para maintindihan nyo, no? Sabi, hindi siya magkakaroon ng kapangyarihan, mali ipagkaloob sa iyo sa itaas, sabi rito. Ito po sa 1:19-8, patuloy. Pagkarinig nga ni Pilato ng salitang ito, ay lalong sinidlan siya ng takot. At siya'y muling pumasok sa pretoryo at sinabi kay Jesus, taga saan ka? Ngunit hindi siya sumagot. Sinagot ni Jesus. Sinabi nga sa kanya na Pilato, sa akin ay hindi ka nagsasalita. Hindi mo ba nalalaman na ako'y may kapangyarihan sa iyo na magpawala at may kapangyarihan sa iyo'y magpapako sa krus? Sumagot si Jesus sa kanya, sa anumang kapangyarihan ay hindi ka magkakaroon laban sa akin. Malibang ito'y ibigay sa iyo mula sa itaas. Kaya't ang nagdala sa iyo sa akin ay may lalong malaking kasalanan. Ayun, hindi magkakaroon ng kapangyarihan yung tao kundi dahil sa Diyos. Hindi magkakaroon ng kapangyarihan si Satanas kung dahil sa Diyos. Hindi magkakaroon ng kapangyarihan yung Panginoong Yesus o nang dahil sa Ama. Pero ang ating Panginoong Yesus, Diyos yan. Minagaling kasi ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Kasi yung spirit din siya ng Ama, ganun po. Pinanak siya ng Ama sa kanyang sariling spirito. Kaya yung sakit na nanggagaling sa Diablo, sa devil, galing din po yung kapangyarihan niya sa Diyos. Hindi naman siya makakagawa. Diba? Nilang niya lang siya ng Ama binigyan siya ng kapangyarihan Ganun po. Pero wala po yung kapangyarihan niya. Walang ano yan sa Panginoong Yesus. Kasi nga yung mga salot, galing din yan sa Diyos Pag sumunod ka sa utos ng Diyos, pagpapalain ka. Pagka hindi, sasalutin ka ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan. Pero yung salot, inuutusan niya lang yung mga anghel para magbigay ng salot. Ito po sabi, pagpapalain ka ng Diyos, pag sumunod ka. Pag hindi, bibigyan ka niya ng mga sakit, mga salot. Sa kanya rin ang gagaling totally ang lahat-lahat, yung mga salot. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kung sumunod ka sa kanya mga aral, utos, pagpapalain ka. Pagka hindi naman, lahat ng sakit at salot, sumpa abutin mo. Ito sabi ng banal na kasulatan, mahaba po ito, sa 28, Ito, sabi ng banal na kasulatan sa Deuteronomio 28:1, pag sumunod ka, pagpapalain ka. Ito sabi ng banal na kasulatan. At mangyari kung iyong didingin masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat tiyang utos na aking niutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo, aabot sa iyo. Kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, magiging mapalad ka sa bayan, magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop at ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak na iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palyok. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway at
na nagbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa iyong lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay. At pagpapalain ka niya sa lupain ay binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa kanya, gaya ng kanyang isinumpa sa iyong sinumpa sa iyo. Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa kanyang mga daan. At makikita ng lahat ng bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. At ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop. At sa bunga ng lupa, sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay at ikaw ay magpapairam sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging ibabaw lamang. Hindi ka mapapasa ilalim kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking niutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. At huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita na aking niutos sa iyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglilingkuran sila. Ayan yung sabi ng Diyos dito, pagpapalain ka, no? Pero pagka hindi ka naman sumunod sa Kanya, mga salot naman ang ibibigay sa iyo. Sa Kanya kasi nanggagaling yung mga salot sa Panginoong Diyos. Sa Kanya rin po nanggagaling yung mga salot. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Sa Kanya rin po nanggagaling yung sakit, yung sa Diyos po talaga. Inuutusan niya lang yung mga anghel, guys, Satanas, inuutusan, di ba? Sa Kanya po galing talaga yun. Hindi po totally kay Satanas, kasi siya lang nagbigay ng ng kapangyarihan kay Satanas, Ganun po. Ito, pagka hindi ka naman sumunod, puro salot naman ang ibibigay sa iyo ng Diyos, mga sakit. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito sa Deuteronomio 58. Kaya ang sakit talaga nanggagaling po yan sa Diyos, hindi po totally sa diablo. Ito po sa Deuteronomio 58. Kung di mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito na nasusulat sa aklat na ito upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalan ang Panginoon mong Diyos. Kung magkagayon, gagawin ng Panginoon na kamanga-manga ang salot sa iyo at ang salot sa iyong bini, malaking salot at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit at totoong malaon, at kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatatakutan at kakapit sa iyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautusang ito ay pararatinga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay mabuwal. Ayun, sa Kanya rin po nanggagaling yung salot, sabi rito. At kay malalabing kaunti sa bilang pagkatapos na kayo maging gaya ng bituin sa langit. Sa karamihan, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ng Diyos. Mangyayari kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa iyo na gawin kayong mabuti, paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa iyo, na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo palayasin sa lupa na iyong pinapasok upang ariin. Sa Kanya rin po yung salot kasi nanggagaling, yung mga sakit, at pangangalatin ka ng Panginoon sa lahat ng mga bansa mula sa gitna ng dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, at do'y maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na hindi mo nakikilala. Ninyong mga magulang sa makatwid bagay
sa mga Diyos na kahoy at bato. Ayun, no? Salot din pala ng Diyos yun, yung mga kahoy at batong inanyuan para maglingkod ka ron. Yun, kakanya talaga nang gagaling yung mga sakit, yung mga salot. O kasi may authorized lang si Satanas na magbigay ng sakit para para pagsubok niya, di ba? Ganun. Nagbibigay rin ng sakit si Satanas pero pinagagaling naman ng Panginoong Diyos. Sa Diyos po talaga nanggagaling yung mga sakit, gano'n. Pero pag sumunod ka, wala siyang karamdamang ibibigay sa iyo, sabi niya sa banal na kasulatan. O, kasi meron diyang mga bansa, di ba, nag-aalaga pa ng mga ahas, ng mga alakdan, para kunin yung kanilang mga venom, pampagaling sakit, sa mga sakit, di ba? O, pero kung susunod ka naman sa Diyos, hindi kanya bibigyan ng mga sakit, ng mga salot. O, maganda din sumunod sa utos ng Diyos kaysa alaga ka pa ng mga ahas, alakdan, para kunin yung mga kamandag nila, gawing gamot, di ba? O, maganda din sumunod ka sa Diyos. Kasi may napanood ako niyan yung alakdan, nag-aalaga, yung ahas, nag-aalaga, para gawing gamot, o, di ba? Kasi malaki ang kita nila ron. O, kung susunod ka naman sa Diyos, wala siyang sakit na ibibigay sa iyo, sabi ng banal na kasulatan. Kasi sa Diyos po yung nanggagaling din po yung mga sakit, sabi po ng banal na kasulatan. Sa Kanya po lahat yan, nagkakaroon lang ng sakit yung tao pagka yung hindi siya sumusunod sa utos ng Diyos. Sa Kanya po nanggagaling yung mga sakit. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Ecclesiastes 3. Kasi sa Kanya po talaga galing din yung mga sakit, yung mga salot. Pagka hindi ka sumunod, yun, ibigyan ka ng, tatawagin niya yung diablo para bigyan ka yung sakit, yung mga angel na masasama. Ito pong sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Ecclesiastes 10, sa Kanya po nanggagaling talaga lang ang mga sakit May authorized lang po yung devil para makapagbigay ng sakit. Ito po sa Ecclesiastes 3:10. Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. O yun, sa Diyos po talaga nanggagalit yung mga sakit, yung mga salot, sa Diyos po yun. Pero pag sumunod ka sa Diyos, wala siyang ibibigay na karamdaman sa iyo, sabi ng banal na kasulatan, di ba? Wala siyang ibibigay na karamdaman sa iyo. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi ang nagbibigay ng sakit din minsan yung mga anghel, tas pinapatay niya yung mga tao, inutusan lang yung mga anghel, ganun po, para magkaroon ng sakit. Pagka ayaw sumunod, ito, sa Kanya rin talaga nang gagaling yung mga salot, yung mga sakit. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito naman, sa may Ezekiel 14:21. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, gaano pa nga kung aking pasapitin ang aking 4 na mahigpit na katulan sa Jerusalem, ang tabak, ang kagutom, at ang mabangis na hayop, at ang salot, upang hiwalay roon ang tao at hayop. Sa Kanya talaga nang gagaling yung mga sakit, yung mga salot. Pero pag sumunod ka sa Diyos, wala siyang ibibigay na karamdaman sa iyo. Ganun po, wala siyang ibibigay na karamdaman sa iyo. Ang Panginoong Yesus, nagpagaling siya ng mga sakit, di ba? Sabi sa banal na kasulatan, papagaling siya siya rin yung nagpapagaling ng sakit, yung Panginoong Diyos, basta sumusunod ka sa Kanya. Sabi nga ng Diyos, ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat, ako rin ay nagpapagaling, di ba? Sabi niya rito, ito basahin po sa inyo. Sabi po ng banal na kasulatan dito. Walang makaliligtas sa aking kamay. Di ba sabi niya? Ito po sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa Deuteronomio 32:39. Tignan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay, ako nga. At walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Kaya lang ibigay ng sakit yung diablo
O, dahil may authorize ng Diyos, dahil ang Diyos din nagbigay ng kapangyarihan doon. Di ba? Gaya ng si Job, di ba? O, ano niya, di ba? Maraming sakit ibinigay yung diablo, di ba? Marami. Pero pinagagaling din naman ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus, ganun. Ito, nagbibigay kasi ng sakit din yung diablo, sabi sa banal na kasulatan, di ba? Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi yung una, di ba, nagbigay ng sakit yung diablo kay Job, o di ba? Ito naman din sa may dito yung babae rito, no? Sabi rito ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Dito po sa Lucas 13:10. Dito po sa Lucas 13:10 hanggang 17. Kasi pinagaling niya rito binigyan ng sakit ni Satanas Tinalian ni Satanas sa karamdaman Dito po sa may Lucas 13:10. At siya'y nagtuturo sa mga sinagoga ng araw ng Sabat. At narito ang isang babae na may espiritu ng sakit, na may 18 taon na at totoong baluktot at hindi makaunat sa anumang paraan. At nang siya'y makita ni Jesus, ay kanyang tinawag siya at sinabi niya sa kanya, "Babae, kalag ka na sa iyong sakit." At pinatong niya ang kanyang kamay sa kanya at pagdakay siya'y naunat at niluwalhati ang Diyos. At ang mga pinuno ng sinagoga dala ng kagalitan sapagkat si Jesus ay nagpagaling ng Sabat. Ay sumagot at sinabi sa karamihan, "May 6 na araw na ang mga tao ay dapat magsigawa. Kaya sa araw na iyan ay magsiparito kayo at kayo magpagaling, at huwag sa araw ng Sabat." Tatapat, sinagot siya ng Panginoon at sinabi, "Kayong mapag-iimbabaw, hindi baga kinakalaga ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang bakang lalaki o ang kanyang asno sa pasabsaban at ito'y inilabas upang painumin? At ang babaeng ito'y anak ni Abraham na tinalian ni Satanas." Tinalian ni Satanas yung babae sa sakit Kaya Satanas nagbibigay din po ng sakit yan. Kaya kailangan para hindi ka magsakit, sumunod ka sa utos ng Diyos. Sabi nga ng Biblia ng banal na kasulatan, di ba? Kung tama ba yung ginagawa, hindi ka ba mamarapatin? Sabi ng banal na kasulatan, di ba? Ngunit kung hindi tama, mahandusay sa pintuan ng kasalanan, papanginoonin ka niya, di ba? Papainunod ang kasalanan sa pintuan, papanginoonin ka niya. Kasi pagka papasok niya sa iyo, Ito, basahin ko sa inyo muli, tapos patuloy ko. Dito po sa 13:16. At ang babaeng itong anak ni Abraham na tinalian ni Satanas, narito sa loob ng 18 taon. Hindi baga dapat kalaga ng taling ito sa araw ng Sabat? Tinalian ni Satanas. Samantalang sinasabi niya ang mga bagay nito, ay nangapaya ang lahat ng kanyang mga kalit. Nangagalak ang buong karamihan dahil sa lahat ng malulhating bagay ng kanyang ginawa. Nagpapagaling din sa Diyos ng mga sakit, di ba? Sa kanya rin ang gagaling yung sakit, di ba? Sabi niya, ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling, di ba? Satanas, nagbibigay po ng sakit yan, Pero sa authorize lang ng Diyos. Sa authorize lang. Ganun po, para yung bang maliwanagan po kayo kasi yung sakit, kaya lang nagkakasakit yung tao, hindi po sumusunod sa utos ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos Satanas na makapasok sa tao para magkaroon ng sakit, di ba? Ganun po, kaya kailangan huwag tayong padaya sumunod tayo sa utos ng Diyos para hindi po tayo bigyan ng sakit. Ganun po sabi. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, Yung Panginoong Yesus, di ba, nagpapagaling ng lahat ng karamdaman, sakit, ganun. Pinagagaling niya rin
O, ganun po yung gawa ng Diyos. Kasi wala namang makakagawa sa gawa ng Diyos eh. Kasi sabi niya, tao daw yun, di ba? O, tao raw yun. O, kaya na, sabi kasi nila, tao yun, kinakasiya lang ng Ama. Hindi, talagang papagaling ang Panginoong Yesus ng sakit. Eh kasi nga, yung likas na tao, no? Kasi kung likas kang tao, pag namatay na, yung kaluluwa niya babalik na sa Diyos yun. Ikukulong sa impyerno o kaya sa langit. Pero ating Panginoong Yesus hindi. Siya yung nasa tao magpakailanman. Siya yung espiritu niya, ang nasa tao magpakailanman. No? Ganun siya. O, to sabi ng banal na kasulatan. Siya yung nasa atin magpakailanman yung espiritu ng Diyos. Kasi yung tao, bumabalik na sa Diyos yung yung kanyang espiritu pag namatay na ito sabi ng banal na kasulatan. Pero ang Panginoong Yesus, siya pa rin yung nasa tao magpakailanman, yung kanyang espiritu, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung lahat na ibinigay sa kanya ng Ama. Ito sabi, kasi itong tao, bumabalik na sa alabok ko, kaya hindi tao yun. Kaya kahit na nagpapagaling siya ng mga sakit, nung sinasamahan siya ng Ama, pero hindi yun. Kasi sabi nila, si Moises daw, nakapagpapagaling daw din ng sakit dahil kinakasiya ng Espiritu. Hindi naman si Moises, Panginoong Yesus naman kumakasi kay Moises, di ba? Pero ang Panginoong Yesus naman, kinakasiyan nga siya ng Ama, pero may sarili siyang kapangyarihan. Ang Espiritu nga ng Panginoong Yesus nasa tao, di ba? Para magbigay buhay na walang hanggan. Kaya hindi po tao yun, kasi yung Espiritu ng tao, pag namatay, kinukulong ng Diyos sa langit, at saka sa impyerno. Bumabalik na sa Diyos. Ito sabi na. Pero ang ating Panginoong Yesus, no? Yung Espiritu niya nasa atin pa. Kaya magkaiba po yung tao sa kay Moises. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi si Moises, kita nyo, nando doon na sa langit. Hindi naman gumagana yung Espiritu niya, no? Pero yung ating Panginoong Yesus, di ba, gumagana pa rin, di ba? Kaya nasa tao magpakailanman. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi pag namatay yung tao, mabalik na sa Diyos yung Espiritu. Ito po sa Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. O, tanyo nga, bumabalik sa Diyos yung diwa o Espiritu. O, kita nyo, yun yung tao talaga. Pero ating Panginoong Yesus hindi. Siya yung nasa tao magpakailanman, yung kanyang espiritu. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. Ito sabi ng banal na kasulatan dito, sa may Pag may espiritu ka ng Panginoong Yesus, no, kasi siya yung tumataan sa tao magpakailanman, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. O kaya, para magkaroon ka ng espiritu ng Panginoong Yesus, sundin mo yung utos niya, ganun po. Ang mayroon ng aking utos, tumutupad nito, siyang umiibig sa akin. Ibigin siya ng aking Ama, kami pa sa kanya, siya gagawin namin tahanan. O, para magkaroon ka ng espiritu ng Diyos, sumunod ka sa utos, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Iba yung espiritu ni Moises sa tao. Iba po yun. Kasi espiritu ni Moises, hindi na gumagala Ang espiritu ng Panginoong Yesus, siya yung nasa tao magpakailanman para magbigay ng buhay na walang hanggan, di ba? Sa lahat ng ibigay siya na kanyang Ama. O, magkaiba po yung tao kay Moises at saka Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Roma 8:9. Datapat kayo wala sa laman, kundi nasa espiritu. Kung gayon, tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos. O yun, tumitira yung espiritu ng Diyos, ha? O, sinong Diyos yung tumitira? Tatapat kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. O, si Kristo pala yung tumitira, yung Panginoong Yesus, espiritu niya. O, iba po yung espiritu ni Moises sa tao, sa Panginoong Yesus. Kasi likas na Diyos ang Panginoong Yesus, nanggaling sa espiritu ng Ama. Ito, patuloy ko po. Kung si Kristo ay nasa inyo, sitam nyo nga, ang Panginoong Yesus ang nasa atin, at kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapat ang espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Siya yung nasa tao magpakailanman, yung Panginoong Yesus, para magbigay ng buhay na walang hanggan. Iba kasi si Moises nung kinasiya ng Diyos,
para makagawa ng kababalaghan, di ba? Pero ang espiritu pala sumusubaybay kay Moises, yung Panginoong Hesus. O, di ba? Siya pala. O, tapos yung nasa tao, iba kasi yung Panginoong Hesus, di siya likas na tao, nagkatawan tao. Kasi espiritu ng Panginoong Hesus, siya yung nasa tao magpakailanman pagka yung sumusunod ka sa kanya, siya yung espiritu natataan sa tao, sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan, di ba? Siya yung sa atin magpakailanman, yung Panginoong Hesus. Dito po sa banal na kasulatan. Ito po sa may 1:26. Dito po sa 1:26. Sa 14:26 ng 1. Datapat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. At magpapaalala lahat ng sa inyo ay aking sinabi. Siya ay magtuturo yung Espiritu mga aliw. Yung pala siya pala yun. Sabi rito sa 14 naman ng 16, 14 ng 1:16. At ako'y dadalangin sa Ama at kay bibigyan niya ng ibang mga aliw upang inyong sumainyo magpakailanman. Sumainyo magpakailanman. Sino ba yung espiritong sumasa inyo magpakailanman? Ang Panginoong Hesus. Ito sabi sa banal na kasulatan sa 18 naman, sa 14:18 naman ng 1. Hindi ko kayo iiwan mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Tanyo nga, kahit umalis siya, paririto pa rin pala siya, sabi niya, kaunting panahon at di na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y mabubuhay at mga bubuhay rin naman kayo. Sa araw na iyon, makikilala ninyo ako'y nasa aking Ama at kayo nasa akin, ako'y nasa inyo. Siya pala rin yung nasa atin, ako'y nasa inyo. Tingnan nga, nasa atin siya magpakailanman, di ba sabi niya? Upang sumainyo magpakailanman. Siya po yung espiritong nasa atin, yung Panginoong Hesus. Kaya magkaiba po yung espiritu ni Moises. Si Moises di kasi na tao, pero ang Panginoong hindi. Ang Panginoong Hesus hindi. Siya po, sa Diyos po nang gagaling yung mga salot, mga di ba, mga sakit. Yun po yung ating paksa, na natapos sa kanya nang gagaling yung mga sakit at saka yung mga salot, gano'n. Pero ito pa pala, hindi pala tapos. Pag sinusunod nyo pala yung utos ng Diyos, wala siyang ibibigay ng sakit sa iyo. Totally kasi, siya yung nagbibigay ng sakit sa tao. Kanyang kapangyarihan kasi yung nasa Diablo, Satanas, sa kanya rin kapangyarihan yun, binigyan niya lang ng kapangyarihan yun, nilalang niya Nung nagkasala kasi yung Israel, yung mga nagsugo siya ng mga anghel, pinatay sila, siya rin kasi yung nagsusugo ng mga anghel na masasama, sabi rito sa banal na kasulatan, dito po sa mga awit 58. Kasi sa kanya rin galing yung mga masasamang anghel para magbigay ng salot sa tao, pumatay. Ito po sa sa may mga awit 78, 34. Ito po sa 78, 34 at saka 49. Nang kanyang patayin sila yung nag-usisa sa kanya. At sila ay nagsibalik at nagsihanap sa tapat sa Diyos. At kailang naalala na ang Diyos ay kanilang malaking bato at ang kataas-taasan Diyos ay kanilang manunubos. Binugso niya sa kanila ang mabangis ng kanyang galit, puot at galit. Kababalagang pulutong ng mga anghel ng kasamaan. Ito nga, yung anghel ng kasamaan ang gagaling din sa Diyos. Pinatay yung mga Israelitang hindi sumusunod sa Diyos, diba, nung kapanahonan ni Moises. Kasi yung mga anghel na to, nagbibigay din ng sakit at salot to, mapatay, pero sa kanya galing yun. Inuutosan niya lang yung mga anghel para puksain yung hindi
sumusunod sa Kanya, ganun po. Sa Kanya rin po nanggagaling yun. Sa Kanya talaga totally galing yung mga sakit sa Diyos. O, may authority lang sa Satanas na makapagbigay ng sakit. Pero pag sumunod tayo sa Diyos, no, wala siyang ibibigay ng sakit, sabi niya. Wala siyang ibibigay ng sakit sa tao. Ito sabi ng banal na kasulatan. Wala siya ibibigay ng sakit sa iyo. Pagka sumunod ka sa Diyos, ito po, sa 15, sa 23. Wala siya ibibigay na sakit sa tao pag sinusunod po natin yung utos ng Diyos. Dito po sa sa Deuteronomio 15. Walang ibibigay ang Diyos na sakit pag sumusunod ka sa Kanya. Kasi totally talaga sa Diyos nanggagaling yung mga sakit eh. Siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay eh. Pati mga karamdaman. May authority lang po yung diablo para makapagbigay ng sakit. Ito po sabi ng Diyos, wala siyang ibibigay ng sakit pag sinusunod natin yung Kanyang utos. O maganda na susundin natin yung utos, no? Kaysa mag-alaga ka pa ng mga ahas at saka mga alakdan, para kumuha ng mga venom doon, papagaling sa sakit daw yung ganun eh, di ba? Eto, sundin mo lang yung utos, o gagaling ka na, wala akong ibibigay ang Diyos sa iyo na sakit. Ito po sabi sa banal na kasulatan. Sa Exodo 15:26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata, at yung didinggin ang kanyang mga utos at yung gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat akong Panginoon na nagpapagaling sa iyo. O siya yung nagpapagaling, yung Diyos eh. Wala siya ibibigay ng sakit pagka yung sumusunod tayo sa kanyang mga utos, o ganun, sa kanyang mga katulan. O kesa naman bibili ka pa ng gamot. Ito rin sabi ng banal na kasulatan dito sa Exodo 23. Ito po sa Exodo 23:25. At iyong paglilingkuran ang Panginoong Diyos, at kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig. At aking aalisin ang sakit sa gitna mo. O aalisin ng Diyos yung sakit sa atin pag sumusunod tayo sa kanyang utos. O di ba maganda na yung sumunod sa utos ng Diyos? Aalisin niya yung sakit sa atin. Kesa naman yung mga bansa dyan nag-aalaga pa ng mga cobra, ng mga alakdan para makakuha ng mga venom, pampagaling daw sa sakit yon, di ba? O sumunod lang tayo sa utos ng Diyos para wala siya ibigay ng sakit sa atin, di ba? O wala pa tayong aalagaan na alakdan, wala tayong aalagaan na cobra para kumuha ng venom doon, di ba? Delikado po yung gano'n, yung mag-aalaga ka ng ahas at alakdan para kumuha lang ng mga venom nila, no? O delikado po yun. Eto, sumunod ka lang sa utos ng Diyos. O wala siyang ibibigay na karamdaman sa'yo, di ba? Sabi niya, eto po sa Deuteronomio rin, sa 7:12. ng Deuteronomio. 7:12 ng Deuteronomio. At mangyayari sapagkat iyong didinggin ang mga katulang ito at iyong tinutupad at iyong ginaganap at tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan at igagawad ang kagandaang loob na kanyang sinumpa sa iyong mga magulang. At kanyang iibigin ka at pagpapalain ka at padadamihin ka, kanya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis at ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga guya ng iyong kawan sa lupain ng kanyang sinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Magiging mapalad ka kaysa lahat ng bayan. Walang magiging baog na babae o lalaki sa iyo at sa iyong mga hayop. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. O ilalayo ng Diyos yung lahat ng sakit sa atin.
pag sumusunod tayo sa kanyang utos. Ayun po yung ating paksang natapos. Yung sakit, totally nanggagaling po talaga sa Diyos. Ang diablo nakapagbibigay lang po yan ng sakit dahil sa kapangyarihan din ng Diyos. Kasi may authority siya. O, siya rin nagbigay ng kapangyarihan sa devil para ano, di ba? Magbigay ng sakit. Ayun po, kasi mahaba po tong aral na to. Marami po sana ako sa inyo babasahin ng mga ginawa ng Panginoong Hesus na hindi naman nagagawa ng tao. Basta hindi po nagagawa ng tao, Diyos po ang gumagawa nun, yung po mag-ama. Ganun po. Kaya ating Panginoong Hesus, Diyos po yun. Iba po yung espiritu ni Moises sa espiritu ng Panginoong Hesus. God bless po. Yun po yung ating paksang natapos. Ang sakit, nanggagaling sa diablo at sa Diyos. Pero totally, owner of the, about this, all of the, di ba, viruses is from God. God is all of creation about this. Thank you po. God bless po. Ingat po kayo. God bless. Ingat po sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Isa topic is done tonight. God bless. Ingat. Yan po yung paksang ating natapos. God bless.